Breaking news, jogging, sagot sa all crisis. Marcos nang bubudol na naman. Naku po, Banateros. Panoorin nyo ito hanggang dulo Dahil hindi ito simpleng usapan. Ito'y tungkol sa katotohanan. Ito'y tungkol sa pinagtatakpan. Habang ang taong bayan hirap na hirap sa taas ng presyo ng langis, presyo ng bilihin, sa bawat araw na dumadaan na parang laban para mabuhay, ano ang ipinakita sa atin? Jogging. O di kaya ay jumping jack. Tanong ko sa inyo yan ba ang sukatan ng isang leader na kapag kaya mong tumakbo at kaya mong tumalon, ibig sabihin okay ang pamamalakad mo sa bansa? Dili. Dili man Hindi po ito fitness test ang pagiging presidente. Maganda siguro hair follicle test. Yan, matutuwa kami. Sa vlog na ito, hihimayin natin kung bakit hindi sapat ang pagpapakita ng lakas ng katawan kung aksyon sa tunay na problema ay palpak. Lalo na dyan sa all crisis. Ay tila napakabagal. Suspendido nga ang excise tax, pero si LPG lang? Ano ba yan? Para bagang limos na ibinabato sa mga Pilipino upang manahimik, na halos wala nang may pambili sa araw-araw. Ano ba talaga ang nangyayari? May plano ba o puro palabas lang o yung tinatawag na optics lang? Banateros, dito natin lalagyan ng linaw ang lahat. Ipapaliwanag ko sa inyo kung papaano na naman binubudol ni Marcos ang mga Pilipino. Dahil hindi ito tungkol sa pagtakbo, ito'y tungkol sa pagtakbo ng bayan o yung pagtakbo ng responsibilidad. Panoorin nyo hanggang dulo dahil baka ito na ang hindi nila gustong marinig. Nako, yung Banateros, masaya ba kayo sa pinaggagawa ni Marcos? O kayo ay nahahay na? Sabi nga nung iba, good item. Talaga nga naman. Ako gusto ko yung kung ano man yung tinitake ni Marcos na maintenance. Sabi niya may maintenance daw siya. Kung ano man yung tinitake niyang maintenance, gusto ko yan. Bakit kanyo? Gusto ko yan dahil mukhang magiging energetic ka dyan, Palong-palo, ika nga. Yung akalain mong makakatulong sa iyo para makumbinsi ang mga Pilipino, tila nakasama pa. Yun. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun, wala naman pala talaga kasi kayo naman wala naman tayong oil crisis, sabi nga ni Auntie Claire. Ang lupit mo talaga, Auntie Claire. Hindi, di ba? Totoo naman. Naintindihan ko naman yung sinasabi ni Auntie Claire. Wala naman talagang oil crisis. Dahil yung oil crisis, doon lang naman daw sa Middle East yun. Dito sa atin, wala. Kasi wala tayo oil. Ang lupit mo talaga. Ang lupit mo talaga, Madam Ate Claire, Hindi, alam nyo mga kababayan, ito pag-uusapan natin na maiging-maigi kung bakit nila talagang ginagago tayo mga Pilipino. Pero buti na lang din dahil hindi naman nadadala ang mga Pilipino. Yung mga tanga lang. Marami kasi tanga dyan yung mga loyalista. Yung mga bayarang vlogger nila, bayaran vlogger ng Malacanang, nadadala sila dun sa pa-jumping jack. Nadadala sila dun sa pa-jogging ni Marcos. Pero tayo, lumang tugtugin na yan. Ginawa na yan noon Ginawa na rin ng ama niya yan yung kunwari malakas, palakad-lakad. Pero yun ba ang magiging basihan para ang isang tao ay masasabi mong tama ang ganyang ginagawa o nasa ayos ang kanyang ginagawa? Aba,
panoorin nyo ito dahil malupit ang ating mga bibitawan dito at baka mamaya umiyak ng todo-todo ito si Auntie Claire. Alam mo naman ito si Auntie Claire eh. Ito si Auntie Claire, ang pinakadahilan kung bakit talaga nagmumukhang tanga ang gobyernong ito. Sa totoo lang, wag ho tayo magpaligoy-ligoy. Kaya tayo nagpapasalamat kay Auntie Claire. Si Auntie Claire ang dahilan ng pagbagsak ng gobyernong ito. Kaya kayong mga NBI na nanonood dyan sa cyber group ng NBI, huwag nyo nang hanapin yung mga gusto magpabagsak sa gobyerno. Naandyan sa Malacanang yung nagpapabagsak sa gobyerno. Si Auntie Claire yun. Siya yung mismong dahilan kung bakit bumabagsak ang rating ni Marcos. Wala nang iba. At sigurado ko, ang mga taga-NBI, matatalino yan eh. Hindi naman bobo yan, mga respetado yan, mga profesional yan. Ewan ko lang doon sa leader nila, ha? Doon sa director nila, dili ko lang alam. Pero the rest of the NBI, yung mga profesional, yung mga karir dyan sa NBI, ay matatalino yan. Alam naman nila kung sino talaga nagpapabagsak sa gobernong ito. Hindi si Baste, hindi si Defensor, hindi si Libiste, hindi yung iba pang mga congressman, hindi si Sigson. Ang nagpapabagsak ng gobyernong ito, walang iba kung hindi si Auntie Claire. Yung kanyang estilo ng pagbanat sa mga Duterte na kesa na nakakatulong, ay nakakatuwa. Alam mo, kayong mga NBI, makinig kayo ha. Kasi sila, yung nasa Malacanang, yung mga bayarang vlogger ng Malacanang, tuwan-tuwa sila pag nagsasalita o bumubuka ang bibig nito ni Auntie Claire. Akala nila naniniwala ang tao. Akala nila may nakukumbinsi sila. Wala. Dahil gutom lang ang inaabot ng bawat Pilipino. At ang masakit diyan ay idinidikdik pa nila. Para bagang iniwan ka ng jowa mo, yung kunwari yung jowa mo na iniwan ka, iniputan ka. Alam ko yan, iniputan tayo dati. Kesa na sabihin mo, okay lang yan, makakahanap ka ng para sa'yo, okay lang yan. Hindi. Ano ginagawa? Abay, pinapakita pa sa'yo, itong pinalit ko, di ba? Pogi. Itong pinalit ko, mas mayaman sa'yo. Para bagang ganun ang ginagawa ng gobyernong ito. Tila bagang naghihirap na tayo mga Pilipino, pero ano pinapakita sa atin? Jumping jack. Jogging. Para bagang dinidikdik pa, at hindi lang yun ha, nag-date pa sila. Hindi naman yun ang gusto nating makita. Ang gusto nating makita ay ang gobyernong gumagalaw. Gobyerno na nagtatrabaho. Gobyernong bilis kilos. Hindi eh. Puro kabagalan, magbibigay man ng konting trabaho, para bagang palubag loob lang, magtatanggalin yung excise tax, pero sa LPG lang. Para bagang, ito, okay na sa inyo yan. Ito pa. Sa inyo, okay na yan. Patutuwa na kayo dyan, para naman kasi kayo mga tanga eh. Para bagang ginaganon tayo ng gobyerno. Ito, okay na yan. Matuwa na kayo dyan. Bababa ng LPG. Eto, tingnan natin si Marcos. Tingnan natin kung gaano naging mukhang, lalong naging katawa-tawa ang kanyang pinaggagawa. Panoorin natin. Nag-jumping jack at nag-jogging pa nga si Pangulong Bongbong Marcos para patunayang maayos ang kanyang kalagayan. Kasabay niyan ang pagtatanggal ng Pangulo sa excise tax, LPG at kerosene. Live mula sa Malacanang, nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ito ba ang paraan ni PBBM para tuldukan na ang mga chismis tungkol sa kanyang kalusugan?
Tama ka, Julius. Ito nga yung naisip na paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para tapusin na yung mga lumalabas na fake news tungkol sa kanyang kalusugan. Especially, lumabas pa yung usap-usapan na patay na raw si Pangulong Bongbong Marcos. So para pasinungalingan ng lahat na yan, kanina ginulat din kami ng Pangulo dahil mula doon sa may Oo nga mukhang tuwan-tuwa itong mga reporter Mukhang sabi nila, yes! Tuloy! Tuloy ang ligaya! Tuloy ang retainers. Tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila Nung tumatakbo si Marcos, sabi nila, yes, akala namin, ending na namin. Ending na ng aming supply. Tuloy ang laban, tuloy ang kitaan. tanggapan sa may guest house, naglakad siya papunta dito sa may gate 3 ng Malacanang. Ilang gramo kaya ang nito? Ano? Ilang gramo kaya ng vitamina? Kasi malamang matitindi. Kasi ako, umiinom ako ng vitamins Yung vitamins, di ba? Yung 500 grams. Minsan ako, 100, 500 grams ba yun? Basta dalawa yung ganun, no? Dalawang ganun, no? So, 1,000. Yeah? Minsan pa nga, 4. Tinibinabanatan ko pag may sakit ako. Para mas matindi, tama. Para talagang lumakas ang iyong resistensya. Eto kaya, ilang gramo kaya binanatan nito na vitamins? Approximately nasa 100 to 200 meters ang layo na yan. Bago pa man siya pumasok. 100 to 200 meters. Hayop, pinagmalaki mo pa. Pinagmalaki mo pa 100 meters to 200 meters ang tinakbo. Tuwan-tuwa pa kayo. Alam mo, pagpapanoorin mo yung video, yung mga kasama ni Marcos natatawa Para bagang, lalo na yung mga PSG niya, para bang anong ginagawa nitong presidente pinagsisilbihan at pinoprotektahan natin? Anong katatawanan nito? Alam mo, this is, ewan ko para sa akin kesa na nakatulong talaga itong ginawa niyan to, lalo siya naging mukhang tanga. Inutil ka na nga, mukha ka pang tanga. Sa pinaggagawa mo, hindi ginagawa, kasi nakita niyo si Pangulong Duterte, di ba? Si Pangulong Duterte, ilang beses nasa ng Pangulo, yung mga pinklawan na nananahimik ngayon. Dati araw-araw yun, nasa ng Pangulo. Nakita niyo ba si Pangulong Duterte, naglalakad, tas nag-jumping jack, parang tanga? Kasi iyan ay galawan ng isang trapo. Alam mo maganda, Marcos, imbita mo si Ontiveros magkalkal kayo ng kubeta. Si Ontiveros pa naman mahilig sa mga ganyang pautot Di ba? Mahilig yan na kung ano nung ginagawa. Maganda niyan, magsama-sama kayo, ikaw, si Ontiveros, si Marojas. Uy, banat ba yun? Nananahimik na yung tao. Hindi, kasi ganyan ang mga karakas nyo isama mo na rin si Trillanes dyan. Di ba? Hindi, pero ang pinakamaganda, isama mo si Torre na naguhukay. Wala pa po tayong maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Oo nga naman. Kayo talaga, masyado niyong pinupunan ito si Auntie Claire. Wala naman kasing oil crisis talaga. Kaya okay lang yan, di ba? Huwag kayong masyado kayo tuloy natin, tuloy. Dito sa mismong compound ng press working area, nag-jumping jack na siya sa labas. Tapos for the first time, pumunta Ay tuwan-tuwa yung mga reporter. Sabi nila, yun, meron na naman kaming content. Ayun, meron na naman kaming pagpapala mula sa palasyo. siya sa press briefing area ng mga miyembro ng Malacanang Press Corps at bago siya magsalita, nagpakitang gilas uli ang Pangulo, nag-jumping jack. Nag-explain siya, sabi niya kasi sa ngayon talagang maayos naman yung kanyang kondisyong kalusugan. Katunayan, ang pinakahuling bisita daw niya sa ospital mga 2 to 3 months ago pa daw nung pinapaklear niya pa yung kanyang health condition pagdating doon sa diverticulitis. Kaya nga nagpa-scan pa raw siya doon. Ngayon, ang iniinom daw niyang gamot para sa kanyang maintenance, 2 lamang daw. Yan ay para sa kanyang gout at para sa kanyang high blood. Maliban dyan, wala na raw siyang iniinom na ibang gamot dahil hindi rin daw siya naniniwala doon sa mga supplements. Ang ipinupursige raw talaga niya ay yung maayos na diet at exercise. Kaya nga pagkatapos nung kanyang press briefing, pagbibigay ng pahayag sa media, paglabas ni Pangulong Bongbong Marcos sa press briefing room, naglakad ulit siya pabalik doon sa may gate 4, sa may guest house na tinatawag dito rin sa Malacanang, nag-jogging
maging siya. Pinakita niya na maayos yung kanyang kalusugan. At pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem because sa dami ng So sinabi niya yung ano niya, yung goal niya. Ayoko kasi mag-isip ang tao na may problema. Para bagang sinasabi, eto kasi yun eh. Kung talagang walang problema, wala kang kailangang patunayan. If you are confident on something, in something, hindi mo kailangan patunayan. Halimbawa, ito lang, halimbawa lang po ito ha. Halimbawa lang ito. Kunwari, ako, di ba, lagi ako inaasar, bayot bay daw ako. Bayot daw ako. Hindi ko kailangan magdala ng maraming babae para patunayan na hindi ka ako bayot. Hindi ko kailangan makipagtalik sa camera para sabihin, oh, kita nyo na, nakikipagtalik ako sa babae, ibig sabihin, hindi ako bayot. Hindi ko kailangan alam mo yon, halikan ng babae sa harap ng camera para sabihin, oh, hindi ako bayot ha. Unless, may gusto kang patunayan. Kasi nga, may duda. Merong something. So kung talagang tunay na bayot ako, ang gagawin ko, titiisin ko, hahalik na lang ako ng babae para patunayan na, oy, hindi ko bayot. Tapos saka na lang ako susuka pagka tapos na nun sa camera. Di ba? Kasi hindi ko kailangan patunayan ng isang bagay para ko gumawa ng kung ano-ano. Dito, may pinatutunayan ka kasi I don't know if you're not confident na you are a healthy person. Kasi if you are a healthy person, kung wala ang sakit, di mo kailangan gumagaganyan. problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So sinasabi niya, bakit daw hindi sinasagot? Tinanong sa kanya yan eh. Kasi nga, dahil daw sa dami ng problema, ganito-ganito, kaya hindi niya sinagot kagad-agad. Pero sinagot mo rin ngayon. So ibig sabihin talaga, apektado ka. Merong something. Maybe there is truth or a little truth na ikaw ay may sakit. Kasi why do you have to prove something if walang katotohanan? Tama, mali. Unless you are required by law. Unless it's in the court of law. O kaya nasa korte ka. Na hiningi ng korte, oy, eto, patunayan mo, nang ganito ka. O maglalabas ka ng medical certificate. Pero kung wala kang kailangan patunayan, a simple working, a simple press con, a simple live, would suffice. Hindi mo kailangan magtatatalon at mag-jogging. Diyan, yung pagiging defensive mo at pagiging OA mo, lumabas. Bakit? May itinatago ka ba? Tama, mali. May tinatago ka ba? Kaya ka naging defensive at naging OA sa pagsagot? Di ba ganyan eh? Ganyan ng tao may tinatago. Ako, nagtatanong lang ako ha. Kasi common sense yan eh. Pag ang isang tao may tinatago, OA ang reaction. Di ba? Bigyan kita ng halimbawa. Sa mga mag-aasawa. O kayo mga mag-aasawa nyo nakikinig. Di ba? Pag yung asawa ninyo, whether babae o lalaki, pinagdududahan ninyo may ginagawang kapritsuhan, o hindi pala kapritsuhan, kalandian sa ibang tao, hindi sa'yo. Pag ikaw tinanong at pinagdudahan, anong reaksyon ng lalaki? Tanungin kita, ano? Pag sa lalaki, ano, alam niyo kung ano reaction? Magagalit yung lalaki. Ipakikita niya, galit siya. Yan ang tinatawag na sa psychology defense mechanism. Galit. OA ang reaction. Tinanong mo lang kung saan galing. Ano ba? Wow! Hindi ba?
Nagbabagay ako ng dahon dito ha. Ano ba? Diba? Galit na kagad. Kasi nga, merong tinatago. Sa babae. Pag ang isang babae naman pinagdudahan mong kumikirengking dun sa iyong kapitbahay o di kaya sa driver mo, anong unang reaksyon niya? Iiyak yan sa'yo. Sobrang OA ng kanyang reaksyon. Iiyak pa yan. Di ba? Bakit? Kasi nga po, may tinatago. Ang tawag dyan, defense mechanism. Ngayon, tinatanong, kung may sakit ba ang Pangulo? May malubang kalusugan ba ang Pangulo? Ano sagot niya? OA. Nag-jumping jack. Hindi mo tuloy matatanggal sa isipan na tila merong tinatago. Diba? Sa tono nga lang ng salita niya, lumabas din. Kaya niya hindi daw pinapansin. Kasi daw dahil sa hindi daw importante ito, may problema pang iba. Oy, bakit mo sinagot ngayon? Nahuli ka sa sarili mong sagot. Nahuli ka sa sarili mong bibig. Di ba? So I thought the easiest way is to show that I'm still very active physically. Actually, napasubo rin tayo, Julius, sa pagja-jogging kanina ni PBBM kasi kailangan natin siyang sabayan para kunan niya siya ng video materials. Pero ang sabi nga ni PBBM, 4 times a week daw siya nag-exercise, nagwe-weights daw siya, gumagamit din daw siya ng elliptical na machine and then minomonitor niya yung kanyang heart to ensure na okay siya. Pero ang hamon niya doon sa mga nagbibintang na hindi okay yung kanyang kondisyong pangkalusugan, samahan daw siya sa gym. Narito ang kanyang sinabi. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym. Boss Dada, hinahamon ka. Hinahamon ka, mag-gym daw kayo. Siguraduhin mo ha. Hoy, Marcos! Nang-challenge ka, pag may kumagat niya sa challenge mo, baka mamaya sasabihin mo, di pwede, dami ko, busy ko. Dami kong ginagawa. Challenge ka, hindi mo naman tutuparin yung challenge mo. Abay, ginagago mo tao. Huwag ka na mag-challenge kung hindi mo naman tutuparin yung challenge mo eh. Tawagin natin si yung mga, dyan, mga bumabatikos. Si magandang itapat dito si Sulpi, yung sumisigaw na congressman, yung naging guest namin. Yun, maganda yun. Ikaw, humarap ka dito. Sina-challenge ka daw. Magbuhat kayo. With me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Kita mo? Dito, ramdam mo na pikon na siya. Sabi nga, pikon talo. Marcos, pikon talo. Baka mamaya kumagat sa'yo si Boss Dada ng buhatan o kaya si Jay Guevara. Si Jay Guevara, pag nagbuhat yan, bigas ang binubuhat niyan. Sige nga, laban nga kayo. Sige nga, puro kasalta. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako. Gigil na gigil siya, gigil. Ganun. Ha? Ngayon alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Dito pa lang, kita mo na. Kaya sinasabi ko sa inyo, trap ito eh. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, hindi ko maintindihan, may mga Duterte supporter pa. Yung mga nagko-comment, halatang troll eh. Yung mga nagko-comment na, AI pa rin yan. Para manloko, mandeceive ng mga Duterte supporter. Yung mga yon, kitang-kita ko yun, tinitingnan ko yung mga kanilang account na nagsasabing AI pa rin yung pagja-jogging. Mga fake, mga troll. Ang hindi ko lang magets, yung mga ilang vlogger. Sana yung mga vlogger na mga Duterte supporter, medyo maging tayo ha. Maging matalino naman tayo. Wag po tayong papadala sa ganito. Kasi sinasabi ko nga sa inyo sila mismo
ang gumagawa nito. Sila mismo ang gagawa ng pain para pag kumagat ka, huli ka dun sa kanilang bait o yung sa kanilang bitag. Huli ka. One, dedemanda ka nila para takutin talaga. Pangalawa, ipapaban yung iyong account. Mabibuisit ka ngayon. Hindi ka na magpa-participate sa social media. Three, tinatanggalan ka ng credibility. Sa totoo lang, maraming nahulog sa patibong na ito. Pero ako, hindi ako nahulog dyan. Ako, basta ko na kagad eh. Simula pa lang yung St. Luke's, dinala sa St. Luke's, may magko-comment pa sa akin eh. Sasabihin pa nila, hindi, si ganito, nakita niya mismo, binibidyo niya papuntang St. Utangin na, wag ako. Alam mo, kayong mga kumo-comment sa akin na sinusubukan nyo akong pasakayin, sa totoo lang, wag ako kasi ako ang isa sa pinakataong critic pagdating sa mga issue sa lipunan. Hindi nyo ko basta-basta madadala sa ganyan. Lalo na chismis, hindi ako nadadala sa chismis. Maniwala kayo sa isa. Pag ako walang personal knowledge, hindi ko ibabalita sa inyo. Asahan nyo yan. When I say personal knowledge, ako mismo, nakakita ko, ako mismo, nakaranas, ako mismo. Pag hindi ako mismo, hindi ako magpapahayag ng kahit na ano tungkol sa isang chismis. Sa katunayan, pabubulaanan ko pa. As a matter of fact, ilang beses na akong pinuna ng kapwa Duterte supporter dahil dyan. Bakit ko daw pinupuna pa? Ba't di ko na lang pabayaan? Because I don't want to mislead you. I don't want anyone to mislead you. Yan ang aking Pag mali talaga, mali talaga. Pag chismis talaga, chismis talaga. Whether it will help our cause, pag chismis, huwag nyo nang sakyan. Dahil masisira tayo dyan. Kaya nga, alam mo, sa tagal ko na nagbablog, kahit kailan, hindi po ako umano sa chismis pag wala akong personal knowledge. Dahil alam ko yan pinaka mahirap bawiin sa lahat ay credibility. Kita nyo ngayon, ang daming nasunog dahil dyan. Ang daming pa nagsasabi, hindi, sabi ni ganito, kilalang ganito, nakita namin nag-post, anong pakialam ko? Tao rin yan, nagkakamali rin yan, kahit kilala yan, kahit matalino yan, kahit prominente yan, kahit dati pang mambabatas o kahit sino pang hinayupak yan. Nagkakamali din yan. Kung wala kayong personal knowledge, wag nyo nang i-share. Ganun lang kasimple. How you know who the liars are and who is telling the truth? Number one, ikaw at saka yung tagapagsalita mo, tagapagsinungaling mo. Pero bago nga itong pagpapakita ni PBBM sa mga kasapi sa media, kanina nagsagawa rin ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at dito niya naman sinagot yung video message na inilabas ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Doon kasi sa video message, sinabi ni Senator Amy na hindi niya nga alam yung tungkol doon sa medical records ni PBBM dahil matagal na silang hindi nakikita nito, pero ang alam niya nga ay may sakit ang Pangulo. Pero ang tugon dyan ni Yuse Castro, kung matagal na silang hindi nakikita, ano naman daw ang alam niya? Hindi naman niya direktang sinabi na salot si Senator Amy. Nilinaw pa nga ni Yuse Castro na hindi. Ikaw naman kasi, Senator Amy. Ikaw kapatid lang. Si Auntie Claire. Kaya, mas close daw siya sa kapatid mo. Wala ka daw alam. Mas magaling daw siya. Siya kasi talaga ang gusto na nga ata magpalit ng pangalan yan apelido niyan, Marcos na. Auntie Claire Marcos na. So, wag kang daw. Ikaw naman, Senator Amy, mas magaling ka pa sa kapatid mo na nakasama mo mula bata hanggang pagtanda. Sino ka ba? Mas kilala niya yan. Na dati niyang binabatikos, ngayon, sinisip-sip niya ang kanyang tumbong.
Mas magaling daw si Auntie Claire sa'yo, Senator Amy. Hindi siya ang pinatutungkulan niya tungkol doon sa pagsasabi niya ng salitang ito. Ang pinatutungkulan daw niya ay yung mga nagkakalat ng fake news. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Amy at ni Yusek Castro. Hindi na kami nagkita. Ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Sinabi niya hindi sila nakikita, di ba? Oh, Right? right? So ano alam niya? Ano alam niya? Yon. Tama ka naman, Senator Amy. Wala kang alam. Mas alam ni Claire Castro nangyayari sa kapatid mo. Ikaw, wala kang alam. Mas alam niya. Apelido na nito, Auntie Claire Marcos. Fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Yon. Salot. Pero alam mo, Julius, ang pinakang objective talaga ng pagsasagawa ng pahayag ni Pangulong Marcos kanina ay yung inaantabayan na natin na anunsyo tungkol nga dito sa excise tax sa petrolyo. Kanina, mismong si Pangulong Marcos ang nagsabi na ang tatapyasan muna o sususpindihin ng excise tax ay pagdating sa liquefied petroleum gas o yung LPG at sa kerosene. Yun. Ang sabi Yun. ng Pangulo, nasa 3 pesos and LPG tsaka sa kerosene lang daw. Matuwa na kayo dyan, mga hampas lupa. Hoy, mga hampas lupa, matuwa na kayo sa ginawa ni Pangulong Marcos. Yan ang trato sa inyo, hampas lupa. Maging masaya na daw tayong lahat. 36 centavos ang itatapyas na excise tax sa kada kilo ng LPG at 5 pesos and 60 centavos naman para sa kerosene. So kapag sinuma total natin, nasa 37 pesos ang mababawa sa kada 11 kilos ng LPG. Ito ay bilang tulong na rin daw doon sa mga kababayan natin to ensure na hindi maapektuhan yung ating mga pagkain. Dahil isa daw yan doon sa mga priority nila at dahil ito daw yung produkto na ginagamit dyan, ito muna yung kanilang pinrioritize. Pakinggan natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, magbababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan. Malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yon. Actually, Julius, bukas, April 14 talaga yung simula ng pagiging effective o effectivity nitong ibinigay na emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos. So, as a result, dyan magsisimula yung implementation nitong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa usapin ng diesel at ng gasolina, dahil alam natin na ito talaga yung concern ng ating transportation sector, bukas pa pagmimitingan o pag-uusapan sa uplift meeting ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol dyan. Ito yung Crisis Management Committee na binuo niya para tumutok dito nga sa nangyayaring krisis. Grabe, no? Ilang araw na. Ilang araw na ngayon. Ngayon pa lang magkakaroon ng mga meeting. Ayos talaga. Jumping jack pa more. Jogging, ano to? Naghahanda ba siya sa laban? May laban ba sila ni Pacquiao? May laban ba sila ni Pacquiao at naghahanda to pa jogging-jogging? Hoy! Ang pagandaan mo yung krisis. Hindi yung laban yung ni Pacquiao. Sa Middle East to ensure na meron tayong supply. So kabilang yan sa aantabayan na natin bukas. Pagdating naman doon sa VAT, pag-aaralan daw yan ni PBBM. Pero for now kasi ang nakikita nila baka medyo disadvantageous kapag binawas yung VAT dahil nakakatulong ito para tustusan yung mga iba namang assistance na ibinibigay doon sa ibang sektor. At mukhang mas maraming sektor ang makikinabang kung naririyan pa rin ang VAT. Pero ang siniguro niya, habang hinihintay natin na mapababa talaga yung presyo ng petrolyo, inutusan na raw ang Department of Agriculture para bilhin itong mga sobrang ani ng mga magsasaka para hindi rin naman sila kawawa dahil lalo na yung ibang mga farmers hindi talaga makakilos dahil sa mahal ng petrolyo. So DA daw ang bibili nito at yung DA ang mamamahagi sa mga tao, palalawakin din daw yung 20 pesos na bigas. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. You know, like I keep telling you,
there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. Ayan, oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.